Basahin po ninyo yung sinasabi sa Psalm 23 verse 5. At maliwanag ang sasabihin doon. In front of my enemies, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. Ipaghahanda ako ng Diyos. Yan ay simbolo ng tagumpay sa harap ng aking mga kaaway. Di po ba? Kung meron mang napakasarap na tagumpay, ay yan ay sa harap ng mga tao na sa'yo'y umaaway o ng mga problema mo sa buhay. Wala nang masasarap ang tagumpay kung sa kabila ng lahat ng nangyayari sa'yo, sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan mo ito. Take note, hindi sinasabi ng Salmo, kinakailangan mo nang wala ang kaaway. Kinakailangan mo nang walang problema sa buhay. And then God will prepare a table for us. No! Yes, may blessing kapag walang problema. Blessing yan. Pero wag natin kakalimutan that even in the midst of sufferings and problems, God can still and will still even more bless us. Sa katunayan, doon niya mas naipaparamdam ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal when everything is not okay in our life. Kapatid, hindi mo kinakailangang i-edit ang buhay mo. Hindi mo kinakailangang sabihin sa sarili mo, wala akong problema, kung sa totoo lang, ang dami talaga. Hindi mo kinakailangan sabihin sa sarili mo, masaya ako, kung sa totoo lang, nalulungkot ka at nanghihina ka na. Pero, kung si Kristo talaga ay nasa buhay mo, at ang buhay mo ay nasa mga kamay ni Kristo, kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, pwede mo pa rin ma-feel, you'll emerge victorious at panalo sa kabila ng lahat ng ito. Maayos din ito, malalampasan ko rin ito. Iba ang pag-asa ng tao na nasa mga kamay ni Kristo. Kagabi nga po, nung magpe-prepare ako para sa humilyang ito, nakita ko yung isang caption na may picture sa FB. Isang lalaki na may hawak ng rosaryo. Ang sabi ng caption, sino mang may hawak nito, siguradong panalo, walang talo. Maganda, pero kulang palagay ko. Kasi di ba may pagkakataong rosaryo ka ng rosaryo, simba ka ng simba, tapos darating na yung mga problema, feeling mo very down ka. Kaya nga susumbatan mo pa ang Diyos. Nagro-rosaryo naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ganito? Kaya kulang yung mga ginagawa natin sa relihiyon. Kung hindi ito hahantong sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Tama na maghawak ng rosaryo, pero dapat mag-lead ito sa paghawak sa buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon mas mararamdaman mo, sa kabila ng mga problema, malaki ang pag-asa. Mayorya ka, mananalo at mananalo ka. Kaya mga kapatid, isa ring dahilan kung bakit nakalambong ang mga imahe ay upang sabihin sa atin, hindi naman mahalaga kung minsan yung pagtingin natin sa Diyos. Ang mahalaga kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are valuable. You are the apple of the eyes of God. Mahal ka niya. Yun ang challenge. Hindi lang yung ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya, kundi yung maniwala ka talaga. Maramdaman mo talaga. Makakumbinsi ka talaga na mahal ka niya. Yun ang mas magpapatatag sa atin sa gitna ng problema. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit na may problema ka ngayon, at kahit na walang kasiguraduhan, bukas makalawa, solve na ba yung problema? Magkakasundo na ba ang pamilya? Magbabago na ba ang anak o ang irresponsableng asawa? Magkakaanak na nga ba? Matutupad na nga ba ang hinihiling mo sa kanya? Walang kasiguraduhan yon. Kapatid, kahit na may problema ka, ilalagay mo yon. Hindi ka tulad ng iba na nagsasabing, saka lang ako magsisimba kapag wala na akong problema. Hindi ka rin nakikinig sa iba na nagsasabing, ba't ka nagsisimba? May nangyayari ba sa buhay mo? Hindi ka naman kasi ganun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya nung magnanakaw na nagsabi kay Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, nagdurusa siya, pati si Jesus nagdurusa. Pareho silang mamamatay. Walang pinapakitang kapangyarihan si Jesus, pero naniniwala siya na hari si Jesus.
Ganun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya na hawakan mo. Sapagkat yun ang pananampalataya na magpapanalo sa iyo. At yun ang pananampalataya na maghahatid sa atin pare-pareho sa paraiso. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Tinaguyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak niya kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa Kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo, hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yon, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon
pinapakita mo na sa Kanya. Mahalaga yung mga hinihiling ko. Pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon. Ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat yan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. You don't have to be perfect. Things around you do not have to be perfect. People surrounding you do not have to be perfect for God to perfectly do His holy will in your life. You just have to trust Him. You just have to follow Him. And things, unti-unti, will be alright. So ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sino man ang tao sa paligid mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ikaw ay nasa sitwasyon na pwedeng-pwede kang katagpuin at tulungan gawa ng milagro sa buhay mo ng ating Panginoon. Remember, nag-ahayuma lamang ng lambat ang mga alagad nang tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Nag-iigib lamang ng tubig yung babaeng Samaritana nang baguhin ni Kristo ang buhay niya. Nagkakasala pa nga si Mateo bilang isang publikano. Ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang tawagin siya ni Kristo. And so God will meet us where we are. Yang tatlong yan, ilan lang sa halimbawa yang nalagyes sa Diyos. They followed Him. They trusted Him. And then miracles, boom, happened to them. So kahit sino, kahit ano, pwedeng gawa ng Panginoon ng milagro. You may be thinking, lalong-lalo na kung sadsad ka na ngayon sa suliranin, Father, again, that's too good to be true. Hindi na para sa akin yan, siguro para sa katabi ko. Kasi ala na, wasak na ako, baon na ako sa utang ko, lugmok na ako sa bisyo ko, wasak na ang pamilya ko, parang wala nga ang magmamahal sa akin eh. Wala nang tumitingin sa akin, wala nang nagpapahalaga, hanggang dito na lamang ako. Wala nang mararating ang buhay ko. Okay? Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung naayos ng Diyos ang mundong ito, out of nothing, nang wala siyang pinasimulan, nang walang tulong ng kahit sino o kahit ano, kapatid, mas kayang-kaya niyang ayusin ang buhay mo, lalong-lalo na kung may pasisimulan siya kahit papaano. At yan ay ang pananampalataya mo. Give God something to work with. Give God something to put on His finger. Give God something to start with. Your faith. Kapatid, ang dami nang nangyaring milagro sa buhay mo. Look back, try to look back. Yung mga milagro ngayon, in fact, yung simpleng pagising mo, kaninang umaga, yung bukas, may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Lahat ng yan ay mga milagro. Hindi mo hiningi yan. Hindi ka conscious dyan. Hindi ka aware dyan. Kusang ibinigay ng Diyos sa'yo at patuloy na binibigay ng Diyos sa'yo mga milagro yan. Hindi mo alam. Yun pa kayang milagro na conscious ka. Yun pa kayang milagro na buong puso mong hihilingin sa Kanya. Pagalingin mo ako. Iayos mo ang buhay ko. Gusto ko nang makalipas ang problemang ito. Yun pa kaya ang hindi niya ibigay sa'yo. Lalong-lalo na kung solid ang pananampalataya mo. At tulad ng sabi ko noong nakaraang linggo, sana hindi nyo nakalimutan ito. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, wala ng lahat, wag lang yan. Kasi yan ang pagsisimula ng Panginoon ng marami pang mga himala at magandang mangyayari sa iyong buhay. Kamakailan ay meron akong nakausap, sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pinagdaraanan, pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya.
pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yon upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nade-delay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa mananamisa. True to life story ng isang ex-NBA player, si Montes Williams. Ngayon nagko-coach na lamang yata, assistant coach sa NBA. Meron siyang asawa, mabait silang dalawa sa Ingrid. Happy family. Maliliit pa yung mga anak nila. Isang araw, nagdadrive si Ingrid. May bumangga sa kanya. Overspeeding. Hindi siya, kundi yung bumangga sa kanya. And just like that, Montes lost Ingrid, his wife of 20 years, because of someone's carelessness. Sa mga panahong yan, ang dali para sa kanila sisihin ng Diyos. Bakit ganun? Wala naman kami ginagawang masama. Wala kami inargabyadong tao. Hindi kami nagkulang sa iyo, tumutulong kami sa iba. Mabait na pamilya. Pero alam po ninyo, sa eulogy, bago ilibing si Ingrid, ang sabi ni Montes ay ganito, 1 John 4:16, God is love, God loves us. Sabi pa niya, in moments like this, it is easy to forget that. Totoo na. Mahal
mahal ako ng Diyos, pero bakit pag may dumating na problema, nakakalimutan kong mahal ako ng Diyos? Hindi nagbabago ang Diyos. Tapos sinudlong pa niya. Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love Him. Tapos dinugtong niya, this will work as hard as it is for me right now, for my family and you. Gaano man kahirap, I believe all this will work out. All things work together for the good of those who love Him. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naintindihan kung paano magiging mabuti ang lahat. Namatay yung asawa ko, paano na ang mga anak ko, paano na kami. Pero naniniwala ako, hindi ko man maintindihan ngayon. Maintindihan ko rin pagdating ng panahon. Tapos nasabi pa niya, we didn't lose her. We didn't lose Ingrid. Because when you lose something, you cannot find it. I know exactly where she is. Alam ko kung nasaan siya. Nasa lang siya. Magkikita pa rin kaming dalawa. That's faith. Without this kind of faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Kala natin natutuwa ang Diyos kapag nagsisimba tayo? Okay, siguro. Pero mas natutuwa ang Diyos kung kahit may problema tayo, nagsisimba tayo. Yung kahit nakaganyan ka na lang, pero kumakapit ka pa rin. Kahit yung ilawan na sinasabi nga sa ating Ebanghelyo, dapat may sinag lagi yan. Kahit umaandap-andap na yan dahil sa problema, okay lang. Basta at least buhay. Basta at least may liwanag. Umaandap. Sabi naman ng Panginoon, kahit ang pananampalataya maliit na lang, pagyayamanin ko yan. Basta yung maliit na pananampalataya yan, wag mo nga alisin yan. Kasi hindi mo makikita kung paano ko gagawan ang lahat ng paraan. Kapatid, hindi nga natin nakikita eh. Pero may Diyos na nakakakita para sa atin. And so we entrust our life in His hands. Hindi naman natin maintindihan lahat eh. Gustuhin man ng Diyos na ipantindi sa atin, bakit nangyari ito, bakit ganon, hindi natin maintindihan. Lahat. Pero ang mahalaga, may nakakakita para sa atin ng lahat, may nakakaintindi para sa atin ng lahat, at unti-unti, ibibigay niya sa atin yan. Basta kapit lang, all things will work out. Kayo na magulang, di ba kulang na lang minsan sabihin niyo sa anak ninyo, alam ko ginagawa ko. Kayo na mga magulang, hindi nga ba kahit naghihirap yung anak ninyo, natitiis nyo? Hindi. Pag walang saysay yung paghihirap, gagawa nyo ng paraan para maibsan yung paghihirap. Ayaw nyo yun, kaya nga kayo nagsisikap. Ayaw yung maranasan ng mga anak nyo, yung mga naging pagsisikap. Pero kapag alam ninyo na kung paanong naghirap kayo at nakatulong yun sa inyo, kahit naghihirap yung anak nyo, titiisin nyo bakit? Alam nyong makatutulong. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya sana ha, huwag mawawala ng pag-asa. Ano man ang problema, unti-unti, malalampasan mo, maniwala ka. Hindi ako ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi, hindi ako. Hindi mo maririnig ang mensaheng ito kung wala nang magandang balak ang Diyos sa iyo sa kabila ng malalaking problema mo. Hindi kaya ang kahulugan ng buhay ay wala talaga sa mga material na bagay kung wala naman ang Diyos sa ating buhay. Kung walang pakikisama sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, malinis na konsensya, matibay na pananampalataya, kung walang kabaitan sa iyong pagkatao, kung walang honesty, fidelity sa asawa mo, kung walang pagmamahal sa pamilya mo, anong silbi ng mga material na bagay? Wala yan. Hindi nga ba't ang kaligayahan ba ng buhay ay sa pagtupad ng ating mga plano sa buhay? Hindi naman, sapagkat in the first place, hindi naman talaga matutupad lahat according to our plan. At tulad ng hangal na mayaman, hindi naman niya pinlanong mamamatay siya. Katulad ng hindi mo rin pagplano sa pagluluko ng asawa mo, sa pagkakasakit ng mahal mo, sa pagkamatay ng mahal mo. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano sa pagkabagsak ng negosyo mo, pagkabagsak ng anak mo sa pag-aaral nito. Katulad ng hindi mo rin pagkaplano na nagalit sa iyo ang mahal mo, hindi mo pinlano ang lahat ng ito. Kaya't ang kaligayahan ng buhay ay ang pag-surrender natin ng ating buhay sa Kanyang mga kamay, sapagkat He will make sense of all this. All the beautiful things, lalagyan niya ng kahulugan ito. All the bad things, kasalanan man natin o hindi, lalagyan din niya ng kahulugan ito. Kung papaanong kapag ang lahat
at ay pinagkatiwala natin sa Kanya, ang lahat ng mga pangit na nangyari sa ating buhay, kasalanan man natin o hindi, ay magiging parte ng ating kagandahan. Kung papaano ang isang obra, hindi naman lahat ng anggulo na yan ay maganda. May mga pangit na shade yan, may mga pangit na tabas yan, pero bahagi yan ng kanyang kagandahan. Ganon ang mangyayari sa atin. Kapag ang lahat ay pinasakamay natin ng Diyos natin. Kaya nga in that way, sino ba ang makapagbibigay ng kahulugan sa obra, kundi yung may likha sa Kanya? Ganon din sa atin. Hindi tayo po pwedeng i-define ng mga kapwa natin kasi ang nakikita lamang nila ay bahagi lamang ng pagkatao natin. Hindi nila alam ang pinagdaraanan natin. Hindi nila alam ang mga struggles natin. Hindi nila alam yung mga iniisip at pinoproblema natin. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Kahit nga ikaw you don't have to define yourself. Kasi kung minsan maawa ka sa sarili mo, bakit ganito ko? Ba't iniwan ako? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Ang tanging makapagde-define sa'yo ay yung naglikha sa'yo na may magandang plano para sa'yo. Ang Diyos lamang. Kaya nga sabi rin sa Ebanghelyo, deny yourself, na po pwede nating pakahulugan sa kahit yung personal na pagtingin mo sa sarili mo, lalo pa kung disoriented ito, kalimutan mo yan. Ang mahalaga, maniwala ka. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang yung mga pangit na nangyayari, may mangyayari pa rin mabuti. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Nag-iisa ka. You are unique. God loves you. God will save you. Just hold on. He will lead you safely in your life's journey. Kung yung masama, gagantihan mo ng masama, hindi mawawala yung masama. Pero kung yung masama, gagantihan mo ng mabuti, may tsansa na mawala yung masama. Kapag may ginawang masama sa iyo at ginantihan mo, remember, kaya nga inalis na ni Kristo yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi nagpo-promote ng violence yan. Sinabi yung batas na yan para limitahan yung paghihigante. Pag isang ngipin lang dapat. Pero bakit ayaw ni Kristo yan? May tendency tayong malakas na kapag tayo'y naghigante, mas matindi. Hindi natin nakokontrol ang ating paghihigante. So isipin mo, ginawang ka ng masama, gumanti ka ng masama. Yung ginawa mo, mas matindi. Kung ikaw man ay tama at siya man ang mali, hindi niya marirealize na mali siya. Sapagkat ginantihan mo siya ng mas matindi pa, iisipin niya, tama nga yung ginawa ko sa'yo. You see? Tama nga yung ginawa ko sa'yo. At one point, nagkuhuli pa. Tama ba yung ginawa ko sa kanya? Niloloko siya. Pag ginantihan mo siya, i-confirm niya sa isip niya, tama yung ginawa ko sa'yo. Walang hiyakang ang talaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya napakahalaga ng hindi gaganti. Pero, stand ground ka pa rin. Standing your ground. Hindi ba yun ang sabi sa Proverbs 25:22? Kapag nagugutom ang kaaway mo, pakanin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kakataon mo na, lasunin mo na. Hindi. Hindi yun ang sinasabi sa Proverbs 25:22. Ang sinasabi, pakanin mo talaga, painumin mo. In doing so, ang sabi ng Proverbs, you will heap burning coals on his head. Parang nilagyan mo siya ng nag-aapoy na baga sa ulo niya. Pagkakataon mo na, sunugin mo na. Hindi. Ang sinasabi ng Proverbs 25:22, pag ginawa mo siya ng mabuti sa kabila ng masamang ginawa niya, kinukonsensya mo siya sa ginawa niya. Nangyari yan kay David. Si David, ilang beses pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. At one point, sinipat siya ni Saul, hindi lang tinamaan. Ganon katindi. Samantalang walang ginagawang masama si David sa kanya. At alang exaggeration yan, basahin po ninyo yun sa Book of Samuel. Maraming beses. Kung ikaw yun, ang gagawin mo? Paglilingkuran mo pa ba si Saul? Hindi na. Baka nga patayin mo pa. Dumating yung pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon, si David na patayin si Saul. Binubuyoy siya ng mga kasama niya, patay mo na para mawala ng problema. Total, ikaw naman ang hari talaga. Naiinggit lang siya. Hindi ginawa ni David. Ang ginawa ni David, pumiraso lang siya ng konting piraso sa damit ni Saul. At sinabi kay Saul ganito, pasensya na kung pumiraso ako sa damit mo, pero ito'y para patunayan ko sa iyo
Napiraso ko yung damit mo na hindi mo nalalaman. Kaya kanina, kayang-kaya kitang patayin nang hindi mo namamalayan. Umiyak si Saul. At isa sa mga una niyang pangungusap kay David, David, ikaw ang tama, mali ako. Nakonsensya si Saul. Ang buti ng ginagawa mo sa kabila ng marami kong masamang ginawa sa iyo. Hindi mo pinagtangkaan ang aking buhay bagamat ibinigay sa iyo ni Yahweh ang buhay ko sa iyong mga kamay. Sabi ni Saul kay David, pambihira ka? Kakaunti lang ang pupwedeng gumawa niyan. Totoo naman eh. Bibihira ang pupwedeng gumawa niyan. Sabi nga po ni Pope Francis last year sa Angelus, may sermon yun, sabi niya, turning the other cheek is not the withdrawal of the loser. Turning the other cheek is an action of someone with greater inner strength. Ang magpatawad, ang maging civil pa rin, kahit sa mga taong nakasasakit sa atin, hindi gawain yan ng mahina, gawain ng malakas yan. Eh kung gawain lang ng mahina yan, lahat tayo kaya natin gawin yan. In fact, habang nagsisermon ako ngayon, iniisip mo, man, di ko kayang gawin yan. Di ba? Gawain lang ng malakas yan. Pinagpatuloy ni Pope Francis, turning the other cheek is overcoming evil with good, which opens a breach in the heart of the enemy. Sabi ni Pope Francis, kahit gaano katindi ang kasalanan sa iyo ng tao, maniwala ka. May kahit konti pa ring puwang ng kabutihan yan. At yung puwang ng kabutihan na yan, walang ibang makapagpapalaki ng puwang na yan, ng konting kabutihan na yan, kundi ang pagmamahal lang. So wag mong sasayangin yung tsansa na makonsensya pa siya sa ginawa niya sa iyo. Wag mong sasayangin ang tsansa, lalong-lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay hindi naman iba sa iyo. May pinagsamahan naman kayo. Hindi man dumating yung pagkakataong mapanumbalik yung dati. Maging civil man lang. Hindi yung magtatalikdan na kayo. Hindi yung isusumpa nyo na isa't isa. Hindi yung kahit reunion, wala nang pagsasama talaga. Hindi yung itatakwil mo. Huwag ganon. Kasi kahit paano mayroon pang chance, huwag mo sasayangin yun. Palutangin mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo yun. Tandaan po natin ang pinakamagandang paghihiganti is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihiganti sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko. Isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, tinakwil ko. Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag, kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa iyo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito na hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po ba naisip? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawad daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Isipin niyo yun. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos? Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad? Anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. In pleasing others, you cannot please everyone. Biruin mo,
Ang dami mong ginawa sa katawan mo. Ang dami mong masasarap na pagkain na iniwasan, tiniis na hindi matikman para ma-maintain lang ang figure ng iyong katawan. Ang dami mong isinakripisya para sa negosyo, para sa trabaho, para sa pamilya mo. Maabot mo lang din ang pangarap mo. Pero pag ito'y hindi tiningnan, hindi pinuri, hindi in-affirm, hindi pinahalaga ng tao, hindi ka magiging masaya. Kaya ako sinabi, na simple lang na maging masaya. At yun ay upang ang gawin natin ay ang kalooban ng Ama. Doon tayo magiging masaya. Hindi aksidente na nang magkatawang taong Diyos na si Jesus ay pinili niya maging mahirap lang. Kaya ipinanganak siya sa sabsaban lang upang ipakita sa atin, simple lang. Hindi mo kinakailangan maging mayaman. Hindi mo kinakailangan maging napakatalino. Hindi mo kinakailangan maging napakamakapangyarihan upang ikaw ay maging masaya. Magpakatao ka lang, magpakabuti ka. Gawin mo ang kalooban ng lumikha sa iyo at magiging masaya ka ng totoo. Yes, kung minsan mahirap gawin ang kalooban ng Diyos, mahirap magpakabuti. But come to think of it, we are made for this. We are made that way. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Kaya dapat maging simple lang ang maging pagpapakabuti. Pagpapakatao, ginagawa lang talaga natin komplikado. Nilikha tayong kalugod-lugod ng Diyos. Pero anong ginawa ng tao? Ginawa natin komplikado. Ang sabi naman ng Diyos, malinaw na malinaw, pwede mong kainin ng lahat, wag lang yung bunga niyan. Abang ginawang komplikado ng tao. Bakit lahat pwede kainin? Ito hindi. Ay, hindi pwede. Dapat kainin ko rin yan. Dapat matikman ko rin yan. O di ba? Simple lang naman. Mahalin mo ang asawa mo. Maging faithful ka. Hindi naman siya mapagmahal sa akin. Ganito siya, ganun siya. Maging marespeto ka, igalang mo ang iyong ama at ina. Kapatid mo, wag mo ituring na iba. Napakasimple niyan. Ang dami-dami nating ginagawang dahilan upang makatungtong tayo sa kasalanan. Ginagawa din naman ng iba. Pwede na yan. Hindi na kasalanan na yan. Kaya sa halip na ma-maintain natin na tayo'y malinis, na tayo ay mabuti, na tayo ay masaya, sinisira, binababoy, at pinarurumi tayo ng pagkakasala. Kapatid, again, simple lang upang tayo maging masaya. Gawin natin ang kalooban ng Ama. Maging mabuti lang, magiging masaya ka. Di ba sinasabi natin, kasabihan yung, walang taong mapagbigay ang namatay ng dilat ang matao mahirap. Kasi pinagpapala ng Diyos sa mga taong mapagbigay. Totoo yan. Pero pwede na natin sabihin, walang taong mabait ang namatay ng mapait. I mean, malungkot. May pagsisisi. May galit, may inggit. Walang ganong mabait na namatay. Lahat ng mabait nabubuhay at masayang namamatay. So yun sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ulitin gawing komplikado ang buhay. Maging mabait ako at magiging masaya ako. Di ba, ganun din naman ang prayer natin para sa kapwa natin, lalo na para sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kapag tapos ng communion at nagbe-bless ako, di ba, naghahawak-hawak pa kayo ng kamay, lalong-lalo na mga mag-asawa, magkakapatid, mag-ina, mag-ama, sigurado ko, di naman kayo nagdarasal na, sana manatiling kwapo at maganda itong asawa ko. Sana maging kilala, balang araw itong anak ko. Sana yumaman itong... Hindi. Sigurado ko kung nagdarasal man kayo, kapag birthday ninyo, kapag bagong taon, kapag Pasko, kung nagdarasal kayo ng material na bagay, lalo na pag nagsisimba kayo, sigurado ko, ang unang-una, o kung hindi man nauna, ay pilit na inihahabol ninyo, Lord, pero sana higit sa lahat, maging maayos ang pamilya ko. Ibig sabihin, maging faithful yung asawa ko lagi sa akin. Ibig sabihin, maging masunod rin yung mga anak ko, marespeto sa akin. Ibig sabihin, magmahalan ang mga anak ko. Ibig sabihin, maging okay kami ng nanay ko, ng tatay ko, ang mga magulang ko, magmahalan ng totoo, maging okay kami ng kapatid ko. O diba? Yun yung pinagdarasal ninyo. Ang maging mabuting tao, ang mahal niyo.
Ngayon, di man maging mabuti yung asawa, sorry. Di man maging mabuti yung isang miyembro ng pamilya, sorry to hear that, sorry to know that. Pero ikaw manatili kang mabuti. Huwag mong gagantihan ng masama. I mean, hindi niya iniaasikaso ang mga anak mo, pati ikaw gano'n na rin. I mean, nagmamataas siya na kapatid mo, pati ikaw magmamataas na rin. Mabawasan man ng pamilya dahil sa pagiging masama niya, dahil sa pagiging hindi mabuti niya, hindi man maiwasan yon, manatili na lamang na intact yung natitira at mananatiling intact yung natitira kung magpapakabuti ka at yung iba. Sabi ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Jesus, lubos kitang kinalulugdan. Ang ibig sabihin, ang kanyang kinalulugdan, gusto niyang nakikita. So, ibig sabihin, walang moment sa buhay ni Jesus na hindi siya tinitingnan ng tatay ng Diyos Ama. Ganon din ang ginamit para kay Elizabeth at Zacarias, kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos. Ganon din ang ginamit na description kay Mama Mary. Siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, lagi silang tinitingnan ng Diyos. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay nila, sa kabila ng mga pangit na sinabi tungkol sa kanila o ginawa sa kanila, nanatili silang nagmamahal sa Kanya at sa isa't isa. Kaya naman na-bless sila. Kasi hindi po pwedeng nagpapakabuti ka, merong moments sa buhay mo na hindi ka titigan ng Diyos. Wala. Sa Bible ang sinasabing, God turns away His face from the proud men, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, yung mga taong mayabang, yun, inaalis niya yung tingin niya. Pero sa taong nagpapakabuti, nagpapakabuting asawa ka, magulang, kapatid, lahat ng nangyayari sa iyo, alam ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi Kanya tulungan kung kinakailangan mo man ng tulong niya. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa upang tunay nga tayong maging masaya. Kamakailan ay meron akong nakausap, sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yon upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan
sa buhay, material blessings. Darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan. Gusto mo pa? Tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa? Tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nadidelay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa mananamisang. Sa Negros Occidental ay merong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the church of the angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Di ba? Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero, may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay, pinapakita niyan yung zeal, yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marubdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth, and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize na emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid, pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yon? Nagawa mo ba yon? Nasustain mo ba yon? Eto ba? Mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo? Ngayon kaysa noon, sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya
Desididong-desidido ka, on fire ka na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala! Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman eh. Okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yun sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalunya, okay na ngayon. At least yung siyang nasusunod mo. Okay lang yung mangalunya ka. Loyal ka naman sa asawa mo. Hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya. Siya naman ang mahal mo, di ba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, di ba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo. Minsan sasabihin sa akin ng diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel, ulitin mo na lang yung 3 years ago.
So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako eh. Kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano ba? Ang gagawin ng Diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either napakahirap o napakabigat, or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng Diablo. Huwag mong pabayaang magkaganon. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo na ang manang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods, burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mo magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pera eh. May nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos eh. At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin. May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda eh. Bili ka na. Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibilin mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that, of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang ay hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na ha, nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Yung, hindi na yung sa pagbili ha, yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, sasabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka eh, na-disappoint ka eh. Okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalarasunin ko ang taong ito. Huwag ganun. Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you, or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it, you'll feed it. Ay nako, you'll be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihikante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba?
vengeance is mine at yours. Hayaan mo ako magiganti para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the sight of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati. Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa iyo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa iyo. Gaganda ang buhay mo, malalaman yan ng mga nag-down sa'yo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman yan ng mga naghusga sa'yo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito. Brothers and sisters, alam po natin katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa kanya